Bumagal ang inflation nitong Marso kasunod ng pagbaba ng presyo ng bigas. Sa kabila niyan, hirap pa rin daw ang ilang mamimili na pagkasyahin ang kanilang budget sa pagkain. Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cator. Bumagal lalo ang inflation o antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin nitong nakaraang buwan. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, naitala na lang yan sa 1.8% noong Marso mula sa 2.1% sa naunang buwan. Ito na rin ang pinakamababang level ng inflation sa loob ng halos 5 taon o mula noong naitala ito sa 1.6% noong May 2020, kasagsagan ng pandemya. Ayon sa PSA, mas matumal na kasi ang pagtaas ng presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages. Katunayan, isa raw sa mga nagpahina sa inflation ang mas murang bigas. Bumababa talaga yung presyo ng bigas. So nakita natin na yung rice inflation natin ay negative na siya at ito ay may malaking contribution doon sa food inflation in particular. 4 hanggang 5 piso kada kilo na ang ibinaba ng presyo ng ilang bigas mula noong tinapyasan ang taripa noong nakaraang taon. Maaalalang nagdeklara rin ng National Food Security Emergency for Rice ang Department of Agriculture para maibenta ang buffer stock ng National Food Authority sa mas mababang halaga. Nagpatupad din ang DA ng maximum suggested retail price sa imported na premium na bigas na unti-unti nilang ibinaba. Pero kahit mas mura na ang bigas, may mga mamimili pa ring hirap mag-budget ng pang-araw-araw na pagkain gaya ni Nanay Irene. Kung dati umaabot ng 1 linggo ang 1,000 piso para sa kanyang pamilya, ngayon hanggang 3 araw na lang daw ang naipamimili niya. Wala pong pagbabago. Walang nagbago, ganun pa din. Yung mga bilihin, mas mabigat pa nga ngayon eh. Dahil hindi mo mapapagkasya ang 1,000 kung hindi ka marunong. Katunayan, manok, baboy at gulay na lang daw ang napagkakasya niya rito. Kahit ang kasambahay na si Cora, dinidiskartehan na lang ang budget niya lalo't siya lang daw ang kumikita sa kanyang pamilya. Hindi naman araw-araw magkakarne ka, siyempre, siguro kung pwedeng magtuyo ka, kung ano man ang sardinas, basta kung ano na magkasya, pagkakasyahin. Sa ngayon, binabantayan naman na raw ng pamahalaan kung paano makakaapekto sa inflation ang bagong taripa na ipinataw sa Pilipinas at ibang bansa. Maaalalang nagtakda ang Amerika ng 17% na dagdag taripa sa mga produktong ipinadadala ng Pilipinas sa kanilang bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.